Psalm 103 says, Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father has compassion on those who fear Him, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field. The wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding, who obey His word. Praise the Lord, all His heavenly hosts, you His servants who do His will. Praise the Lord, all His works, everywhere in His dominion. Praise the Lord, my soul. Brothers and sisters in Christ, mga kapatid, just like how the psalm says, let us worship the Lord with our soul and with our innermost being, let us worship Him like that. Because we may be here physically, but may not be here spiritually. Pag sinabing 100% natin ng pag-worship, it is not just the body. Dahil 33.33% pa lang yon. Yung pagkatao natin ay meron ding soul and spirit pa. And that composes our 100%. That's why when we clap our hands, our soul and spirit should also clap to the Lord. When we sing with our mouths, our soul and spirit should also sing with joy to the Lord. And when we dance with our bodies, our soul and spirit should also heat up and perspire for the Lord. Because it is not just any God that we worship. We worship the King of Kings and the Lord of Lords. He is omniscient, He is omnipotent, omnipresent. He is our Creator, the one true God. So what reason do we have to not give our everything, body, soul, and spirit to God, who is holy, righteous, and just, who unconditionally loves, gives, provides, and heals us? He saved us from sin. He redeemed us. He overcame sin and death for us. So what excuse do we have to not give it our all? There's just nothing. Walang reason, walang excuse para hindi natin gamitin ang ating 100% para pagpurian ng Panginoon. Kaya sama-sama po tayo with our bodies, souls, and spirits as one to praise and worship the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
Let's continue to worship the Lord this morning, this afternoon, as we lift up the holy name of the Lord, because He is the King of kings, the Lord of lords, for His name is great, for His name is holy, for His name is worthy to be praised. Yes, Lord. Hallelujah. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb.
Hallelujah. Tunay po na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos po ay nagkapala para po sa atin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Salamat Panginoon sa panibagong kalakasang taglay po namin. Salamat Panginoon sa iyong salita na makapangyarihan na patuloy pong gumagalaw sa aming mga buhay, nagtuturo, nag-aayos Panginoon ang aming mga buhay. Salamat Panginoon. Salamat din o Diyos sa kalakasan, sa kagalingan Panginoon na naranasan po namin sa loob ng nakaraang araw Panginoon ng aming pong buhay. Ngayong gabi ang aming dalangin Panginoon, samahan mo kami, mangusap ka, magsalita ka Panginoon sa pamagitan ng mga talatang aming babasahin Panginoon, at umaasa kami o Diyos ng iyong Banal na Espiritu Santo ay makasama namin sa pagkakataong ito. Ito bang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay makaupo na. Kanginang umaga, pinag-aralan po namin ng John chapter 1 hanggang verse 8. No? Yan pong aming pong topic kanina. At ang paksa po ay yung pong tinatawag po nating ang pagtuturo po ng Diyos ang nagiging dahilan para po tayo lumago. Okay po yun. At ngayon pong gabi, tatalakayin po natin ay yung pong bahagi din ng paksa na yun. No, ang title po ay Abiding in Christ, The Secret to Answered Prayer. Ang pananatili po kay Kristo, ang sikreto para po sa pagtugon sa ating pong mga panalangin. Kung meron po kayong Biblia, please, alam na alam po natin yan, John chapter 15, verse 7. Ang sabi po ng talata, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Now, kung tayo daw po'y manatili sa Panginoon, at ang salita po ng Panginoon ay manatili sa atin, anuman po ang ating hingin sa Diyos, ipagkakaloob po ito ng Panginoon para po sa atin. Makita po natin dito, sabi po dito, have you ever prayed and felt like nothing happened? Dumating na po ba sa buhay po ninyo na kayo po ay nanalangin? Pero ang pakiramdam po ninyo, wala rin nangyayari sa panalangin po natin. Nakaranas po ba kayo ng ganyan? No? Nanalangin ka ng sincerely, meron kang paniniwala, nag-antay ka, pero hindi dumating yung mga bagay na inaasahan mo ayon sa gusto mo. Ano po? Kaya kadalasan tanong po natin, why are many prayers not answered? Bakit nga ba marami sa ating mga panalangin ang hindi tinutugon? Sa John chapter 15, verse 7, sinagot po ng Jesus ang katanungang ito. The secret to answer prayer, not formula, not magic words, but a relationship principle. No? Yung prinsipyo o yung principle ng pakikipag-ugnayan doon sa ating Panginoon. Kaya nung umaga, bigyan po namin ng linaw pong mabuti yun. No? Yung pagiging connected po natin sa Panginoon. Yan po, ang pagtugon sa ating panalangin ay kung paano po tayo may tinatawag na koneksyon doon sa ating Diyos. Ang sinasabi po rito, lahat ng ating nais, pwede ba natin sabihin? Pwede natin hingin ang lahat ng gusto mo natin na naka-align saan? Doon sa nais ng Diyos sa buhay po natin. No? Sabi nga po natin kanina umaga, may mga bagay-bagay na gusto natin, na nag-i-enjoy tayo, na inaalis ng Diyos. Para saan? Para sa kabutihan po natin, yung mga bagay po na yun. Ulitin po natin, ang pagtugon ng Diyos sa ating panalangin, hindi po sa pamagitan ng formula. No? Dapat ganito ang sistema ng aking prayer. Dapat ganito ang gagawin ko. Kahit lahat ng uri ng formula ng panalangin na ginagamit po natin, ang pinagabatayan sa pagtugon sa ating panalangin nakabase sa ating relasyon sa ating Panginoon. Gaano tayo ka-connected doon sa ating Diyos? No? Ano ang lagay natin sa harapan ng ating Panginoon? Ang sabi po, first condition, if you remain in me. Yun po yung unang kondisyon. Para po tumugon ng Panginoon. No? Kung tayo po ay manatili sa Panginoon,
if you remain in me. Tignan po natin sandali. No? Sabi po rito, yung salita pong remain means to stay connected, to dwell continuously, to depend fully. Ulit po natin, to stay connected. Wow, nanatili po. Sabi nga po natin kanina umaga, po, ang connection sa Panginoon ay hindi po one-time event. Isang bagay, isang event lang mangyari. Hindi po. Ito po ay continuously. No? Na tayo po dapat ay nakakonect doon sa ating pong Panginoon. It's not a Sunday relationship. It's a daily, moment by moment, connection with Christ. Ito po natin, it's a daily, moment by moment, connected na po sa ating Panginoong Hesukristo. Yung pang-araw-araw po nating pamumuhay. Yung bawat sandali po ng ating pamumuhay na tayo po ay nakakonekta doon sa ating pong Panginoon. Tignan po natin. No, sabi po dito, a branch has no life apart from the vine. Yun daw pong sanga, walang buhay kapag hindi nakakabit saan? Sa katawan o sa puno po. Kinakailangan yung sanga nakakabit po doon sa puno. No connection, no life. No connection, no fruit. No connection, no answered prayer. Kapag po may problema yung ating connection sa Panginoon, ang nangyayari po dyan, simple po lamang. Hindi po nagkakaroon ng pagtugon sa ating pong buhay. Pagkinignan po natin sa John chapter 15, verse 1 hanggang verse 5, yan po yung sinasabi po rito. Jesus described himself as the vine and us as the branches. Kaya mahalaga po yung connection para may buhay, yung connection para may bunga, yung connection para po may pagtugon sa lahat ng ating pong mga panalangin. Ganito lang po kasimple yan. Sino po may cellphone? No, lahat halos may cellphone. Kapag po yung cellphone po natin, no po, fully connected, anong mangyayari? Malakas ang signal. Bakit? Fully connected siya. Pero, kapag ang cellphone po natin disconnected, walang service. No? Pagka disconnected po yung ating pong cellphone, no service. Many Christians are praying, but spiritually, no signal because they are not abiding. Kahit anong panalangin ang gawin po natin. Kapag po tayo hindi po nananatili sa Panginoon, nag-remain sa Panginoon, hindi po tayo connected sa Diyos. Di po? Yung ating pong mga panalangin, mayroon pong problema. Hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon. Tandaan po ninyo. Ang sabi po sa Lumang Tipan, kung paano umuulan sa mga makasalanan, ganun din umuulan sa mga taong matuwid. Ganun kabuti ang Diyos. Pero ibang usapin, yung pagtugon sa ating mga personal na panalangin sa Panginoon. At sa ating personal na panalangin sa Panginoon, mahalaga na tayo po ay connected doon sa ating Panginoon. Diba? Ang ganda po na binabanggit ng John chapter 15, 1:5. Kung may pagkakataon po kayo, yung online service po ngayong umaga, balikan po ninyo. Sa hindi po nakakinig ng sermon ngayong umaga, balikan po ninyo. Napakaganda po ng John 15, verse 1 hanggang verse 5. Tignan po natin sandali. Ang sabi po rito, pag inignan po natin, no, ask yourself, tanongin po natin sandali ating mong sarili, am I staying connected to Jesus daily? Araw-araw ba connected ako sa Panginoon? No? Tanongin po natin sandali, ako ba, araw-araw sa buhay ko, nakakonect ba ako sa Panginoon? No? Do I spend time with Him beyond emergencies? Kasi alam naman natin yun, kadalasan eh. No? Kapag ka lang may problema tayo, kaya tayo nandun sa Panginoon. Kapag ka lang may nangyayari sa ating pong buhay, doon lang tayo nagsusimiksik. No? Lahat. Mula sa pastor hanggang sa janitor ng church, hinihingan natin ng prayer. Kapag kami mga emergency sa buhay po natin. Pero yung daily, life po, daily living po natin, yung pang-araw-araw po natin mamuhay. Am I staying connected to Jesus?
Tandaan po natin. Kasi, ang sekreto ng pagtugon sa ating panalangin ay nakabase kung tayo po ay connected sa ating pong Panginoon. Napakahalaga po noon para po sa ating pong buhay. Second condition, ang sabi po rito, my words remain in you. Hindi lamang tayo nakakonect sa Panginoon, ang sabi po rito, kundi ang pang-asalita mismo ng Diyos ay nananatili po doon sa atin. Ang sabi po ng talata, God's Word must live in us. Yung salita po ng Diyos, dapat naninirahan sa atin. Ano po? Ang ganda po sabi po nito. Makita po natin, not just reading the Bible, but allowing the Word to shape our thinking. Hindi lang po yung pagbasa ng Biblia, kundi pabayaan po natin na ang salita po ng Diyos ang gumalaw sa ating pong buhay, sa ating pong pag-iisip, sa lahat ng ating pagkatao, but allowing the Word to shape our thinking. Isa po sa pinakamaganda, sabi ito, when God's Word lives in you, your desire changes, your mindset changes, your prayer changes. Kapag ka po, ang salita ng Diyos nabubuhay po sa atin, nababago po yung ating mga desire. Nababago po yung kaisipan po natin. Na po, maging yung panalangin po natin, nagkakaroon ng pagbabago. No? Kapag ang salita po ng Panginoon, ang naninirahan para po sa atin. Ang magandang halimbawa po rito ay si David. Bakit naging masyadong powerful yung panalangin po ni David? Pag tinignan po natin. No? Bakit? But they were aligned with God's heart. Kasi naka-align si David saan? Sa puso ng Diyos. Bakit? Ang sabi po natin mong talata, sa aklat po ng awit 119 verse 11, I have hidden your word in my heart. Sa aking puso, sabi niya, iingatan ko ang iyong salita. David did not just know Scripture. Scripture shaped his desire. Hindi lamang alam ni David ang Scripture, kundi yung Scripture na yon, bumabago sa puso ni David. Walang pwedeng magbago ng puso po natin, maliban sa salita ng ating pong Panginoon. No? Lahat tayo pamilyar doon sa sponge, yung ginagamit natin panghugas ng pinggan. Di ba ba? Kapag piniga po natin siya, ano ang lumalabas? No? Ano ang lumalabas? No? Whatever is inside, yun ang lumalabas. Kung siya nakababad sa tubig, pag piniga mo, tubig ang lalabas. Kapag siya nakababad sa sabon, piniga mo, sabon ang lalabas. Kapag siya binabad mo sa langis, pag piniga mo, ang lalabas doon ay langis. Di ba? Pag piniga mo siya, ganoon din po sa ating pong buhay. Kapag in-squeeze po yung ating pong buhay, no? If God's Word is inside, faith comes out. Kapag po ang salita ng Diyos sa ating pong puso, at piniga po tayo, ang lalabas po ay ang ating pananampalataya. Pero kapag takot ang laman ng ating puso, kapag piniga po tayo, ang lumalabas po, worry comes out. Ano ang laman ng ating puso? Ano ang laman ng ating puso? Takot? Pangamba? No? Nung isang araw, pumunta kami ng Alfonso. Dati pag pumunta po ako ng Alfonso, yung 500 pesos, balikan na po yun. Mula po rito, hanggang Alfonso, pabalik, balikan na po yun. No? Ang una ko pong kinagas, 1,000. Wala pa kami sa Alfonso, nanganganib na yung 1,000 ko. Nagpatay pa kami ng aircon para mas matipid. No? Halos lahat nangangamba. Ang tingin natin, hanggang 80 lang ang gasolina. Hindi tataas yan. 100 plus na. Yung iba, 100 na. O 110 na. No? Nag-i-enjoy si Arthur mag-drive. Pag yan, bumili ng gasolina, ang
ang sasabihin niyan, ba't pa ako natutong mag-drive? Kasi yung sweldo mo sa isang buwan, sa linggo mo lang gasolina yun. Di ba? Lahat nangangamba. Nangangamba hindi lamang sa pagtaas ng gasolina. Si Arceli nga, tsaka si Victor nangangamba eh. Matutuloy ba kami sa September? Kalahati yung nababayaran namin sa ticket, sa ano namin sa agency, papuntang Israel. Kalahati yung nababayaran namin. Matutuloy kaya kami sa Israel? Hindi na kayo tuloy? O, tamo? Kahanap ng mura. Namura. Imagine. Nung merong 15, ayaw nyo. Ngayon, 30 na. Grabe. Lahat tayo, kapag pinigha, dahil meron tayong takot, ang lalabas po sa atin, puro pag-aalala. Pero kapag meron tayong salita ng Panginoon sa ating pong puso, kapag pinigha po tayo, ano man ang mangyayari, ang lalabas pa rin ng palataya. Kaya naming mag-survive. Kaya naming magtagumpay. Kaya naming maayos ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos nananatili sa buhay ng mga manampalataya. Ang sabi po, when God's word fills your heart, your prayer align with God's will. Kapag daw po yung salita ng Panginoon nasa ating pong puso, yung ating panalangin na itatama natin sa nais ng Diyos para po doon sa atin. Unang kondisyon, ang sabi po natin kanina, ang sabi po doon, saan po, una po nating kondisyon? Ang sabi po doon, if you remain in me. Pangalawang kondisyon, ang sabi po rito, my words remain in you. Sa pangatlo, ang makita po natin dito, simple po lamang. Ano po yun? Ang sabi po sa pangatlo, yung pangako po ng Panginoon. Okay. Ano po yung pangako po ng Panginoon? No? Ask whatever you wish. Hingin nyo anumang gusto ninyo. Lahat po tayo, marami po tayong wish. Isang powerful statement ang binitawan ng Panginoon. Ask whatever you wish. No? Lahat, pwede mong hingin. Basta't ito po ay naka-align sa salita ng Diyos at sa pagsunod sa Kanya, ang Diyos po ay tutugon para po sa atin. Ang sabi po, pagtignan po natin mabuti, no? Prayer is not about selfish desire. Hindi po ating panalangin, hindi dapat, saan? Sa atin lamang pong personal na desire. Kasi po, ang Diyos naman po, hindi po siya God, hindi po siya vending machine eh. No? Na lahat ng ihuhulog natin, iyon ang makukuha natin. Hindi po vending machine ng Diyos. Hindi po. Ano po? No? Ang prayer po natin ay ibinibigay ng Diyos ayos sa kanyang nais na makapagbibigay kasiyahan para po doon sa atin. Hindi pwedeng, Lord, give me what I want. Dapat ang prayer, Lord, align me with your will. Panginoon, sandali, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Bago magkaroon ng gera, nag-uusap na po kami sa bahay. At ang pinag-uusapan sa bahay po, simple lamang. Magkakaroon ba ng ikalawang lockdown? Yun ang issue noon eh. Kaya nagulat nga ako eh. Ba't gera ang pumutok? Pinag-uusapan namin sa bahay noon eh, bibili na ba ulit tayo ng mask? Kasi nga, may napipintuho uli na panibagong virus na lumalaganap. No? Bagamat di pinag-uusapan yon sa international na side, tinitignan na yun, yung ganung bagay. Tapos, bigla, gera pala ang nangyari. Aside po natin dito, prayer is not about selfish desire. Dapat ang prayer po natin naka-align palagi doon sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, ang magandang halimbawa po rito, yung prayer po ni Solomon. Sino po sa inyo ang pamilyar sa prayer po ni Solomon? Ha? Sino po sa inyo? Okay? Pag-inig po natin mabuti, no, ang Diyos po nagsabi kay Solomon na manalangin ka. Pero si Solomon, hindi po siya nanalangin ng
kayamanan, kapangyarihan, o mahabang buhay. Ang prayer po ni Solomon, simple po lamang, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom. Bakit wisdom ang hiningi ni Solomon? No? Tayo, kapag nag-invite po tayo ng prayer, ang dami. No? Dapat ang hiningi ni Solomon, kayamanan, karisye, kapangyarihan, at mahabang buhay. Pero iba, si Solomon ang hiningi niya, wisdom. Bakit? Because his heart was aligned with God. At dahil doon, God gave him everything else. Ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Kasi alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa atin. Yung bagay na hindi hinihingi ni Solomon, ibinigay ng Diyos sa kanya. Kasi alam ng Diyos na kailangan to ni Solomon. Magagamit ni Solomon sa mabuting bagay. Tingnan po natin mabuti. No? Yung bang hinihingi po natin ay selfish desire. Yun ba yung nais ng Panginoon para po sa atin? Kaya sinasabi po natin, hindi tumutugon ng Panginoon. Ang sinasabi natin, wala man lang answer ang Panginoon. Kasi ang nakikita po natin, yung nais lamang natin, hindi yung nais ng Panginoon. Ang magandang halimbawa po ito, kapag ang bata po ay humingi ng candy sa kanyang tatay o sa kanyang nanay. No? No? Kapag ang bata ay humingi ng candy araw-araw sa kanyang nanay o sa kanyang tatay. Kung ang tatay o ang magulang po ay mapagmahal, hindi ibibigay yun ng kanyang magulang sa kanya. No? Hindi niya ibibigay yung candy na yun sa kanyang anak kapag kamahal po niya ang kanyang anak. Bakit? Kasi ang nakikita ng mga magulang, yung bigger picture na mangyayari doon sa bata. Ganoon din po ang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang nakikita ng Panginoon kung ano yung mas mabuti para sa atin. At iyon ang ibibigay ng Diyos para po sa atin. Kaya hindi po lahat ng panalangin po natin, no, ibibigay ng Panginoon. Lalo na kapag ang prayer po natin, alam ng Diyos na hindi makakatulong, kundi makakasama sa atin. Kasi mahal tayo ng Panginoon. No? Sabi po rito, pwede po natin itanong sa ating mong sarili. No? Kapag ka po tayo mananalangin, kapag kami hihingin po tayo, is this God's will? No? Does this glorify God? Is this aligned with His Word? Sandali. Ito ba yung gusto ng Panginoon para sa akin? Ito bang hinihingi ko magbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Sandali, nakabase ba ito sa sinasabi ng salita ng Diyos kapag ito yung aking ibinalangin? Sabi po natin, yung tugon sa ating panalangin ay nakabase sa ating pananatili sa ating Panginoon, sa ating koneksyon sa ating Diyos. Napakaganda nito. Yung prayer ko ba ay nakabase doon sa nais ng Panginoon sa aking pong buhay. Kung makita po natin, si Pablo, nung siya po yung maging ministry, nanalangin siya sa Panginoon. Kaya nga, meron silang isang lugar na pinuntahan na hindi pumayag ang Diyos na doon sila pumunta eh. Bakit? Kasi dahil si Pablo ay mayroong salita ng Panginoon at ang salita ng Diyos ay nasa kanya, ina-align ng Diyos yung prayer at yung kagustuhan ng Diyos para kanino? Para kay Pablo. Kaya nga si Pablo napunta na Macedonia eh. Pag pinag-aralan po niyo yung journey po ni Pablo, hindi po kasama yun. Hindi kasama ang Macedonia. Pero, ang Diyos, dahil tapat ang puso ni Pablo, binuksan ng Panginoon ng Macedonia para ang buong Europe makakilala doon sa ating Panginoon. Kaya nga doon nagsimula. Kapag katinignan yung 7 churches, doon lahat nagmula yung gawain na yon. Kapag katinignan po natin, yung malawak na pag-spread ng gospel, nagmula doon. Kasi, nung nanalangin si Pablo, dahil sa salita ng Panginoon, naitama
yung desire na meron siya. Maaring ito yung gusto natin. Pero dahil meron tayong salita ng Panginoon na nakalagay sa ating buong puso, itinatama ng Diyos yung ating mga panalangin. At ibinibigay lamang niya yung bagay na kailangan natin para saan? Sa ikatututo natin. Para saan? Para tayo mas lumalim sa Panginoon. Para saan? Para mas magbigay ng kapurihan yung buhay natin. Saan? Sa pangalan ng ating pong Diyos. Una, ang sabi po, kung kayo mananatili sa akin. Pangalawa, at ang salita ko mananatili sa inyo. Pangatlo, hingin ninyo ang inyong nais. At pang-apat, yung resulta. It will be done for you. Ito yung gagawin ng Panginoon para po sa atin. Isang strong promises o promise ang ibinigay ng Panginoon. Hindi niya sinabing, not maybe, not sometimes. Tayo minsan niloloko natin sarili natin, no? Hindi. Ang Diyos tumutugon. Ang ginagawa lang ng Diyos, mag-antay ka, maaring hindi niya kalooban, maaring ano? Ano pa? Yung ginagawa natin. Mag-antay tayo, ano pa? Pero sasabi po rito, kapag nanalangin tayo sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yung ating panalangin. Kapag tayo ay konektado sa Kanya. At yung ating prayer, nakabase sa nais ng Panginoon para doon sa atin. Kapag tayo nanalangin, meron tayong tinatawag na ano po? Confidence sa ating panalangin. No? Meron tayong katiyakan na yung prayer natin tutugunin ng Panginoon. No, yung prayer natin tutugunin ng Diyos. Wow! Ano po? Sabi po, we don't pray with doubt. We pray with confidence. Hindi po tayo nalangin na mayroong pag-aalinlangan. Ang sabi sa aklat ng Episel, kapag tayo lumalapit sa Diyos na mayroong dalawang akala, huwag kang umasa na ang Diyos ay tutugon sa iyo. Dapat kapag lumapit tayo sa Panginoon, meron tayong pagtitiwala na ang Diyos tutugon sa lahat ng ating panalangin. Pag tinatanong nila ako, tatagal ba yung... Hindi, sandali lang yan. Dadaan lang yung gera na yan. Hindi mananatiling matagal yan. Dadaan lang yan. Buong buhay ng Israel, nakikipaggera sila. Pag tinignan po ninyo, since 1977, maggulo na. Hanggang ngayon, ganun pa rin yan. At pagkatapos yan, meron pa uling susunod. Hanggat hindi dumating ang Panginoon, patuloy lang po yan. Kaya yung gera nyo sa bahay, hindi natatapos eh. Diba? Kahit yung gera sa bahay natin, hindi na natapos eh. Yung gera pa sa Israel, matatapos kaya. Magkapahinga din yan, hihinto din yan. Ang kinakailangan lang po natin, tuwing mananalangin tayo, meron tayong pagtitiwala na sa panalangin natin, tutugon ang Diyos, gagalaw ang Panginoon. Pero may susi. Dapat, connected tayo sa Diyos. Pero kung hindi tayo nanatili sa Panginoon, no? Huwag kang umasa na ang Diyos tutugon sa iyo. Anumang sanga na natanggal mula sa kanyang puno, kailanman hindi siya mamumunga. No? No? Kahit saan pa kayo tumingin, kahit saan kayo tumingin, nagtitinda ng mga halaman, ng mga puno na namumunga ng prutas, walang nagbenta ng sanga na hindi nakakabit doon sa puno niya na binebenta dahil namumunga siya. Mamamatay siya. Ipanggagatong siya. Bakit? Kailangan nakakonected siya. Isa sa magandang halimbawa po dito, pag tinignan po natin, yung panalangin po ni Elijah. Sa James chapter 5, verse 17 hanggang verse 18, makikita po nyo. No? Nanalangin po si Elijah na hindi umulan. At hindi umulan. Nanalangin si Elijah na bumaba ang apoy mula sa langit. Bumaba ang apoy mula sa langit. Bakit? Kasi si Elijah naka-align doon sa ating Panginoon.
Ang bigat nga po ng pagkakasabi dyan sa aklat po ng Santiago eh. Pag tinignan po ninyo, sige po, tignan po ninyo. Santiago 5. Kay Santiago 5, verse 17 and 18. Ano po nangyari po dito? It rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Grabe yung panalangin to. 3 years and 6 months. 3 years and 6 months. 3 years and 6 months. Sa loob ng 36 plus 6, 42 na buwan. For 42 months, hindi umulan. Wow. Imagine. Pero mayroong panalangin si David. Si Elijah, na umulan ng apoy. Umulan ng apoy. Kaya makita po natin, bakit? Kasi si Elijah naka-align mula po doon sa ating pong Panginoon. Kapag ka po ang susi, no? Kapag ka po ang susi ay hindi po match doon sa susian, hindi po mabubuksan yan. Kinakailangan match po yung susi sa padlock para mabuksan po yan. Prayer works powerfully when your heart matches God's heart. Kapag ang ating pong puso nakamatch po sa puso ng Diyos, kayang buksan anuman ang nakalak sa buhay po natin. Ang mahalaga lang, dapat tama ang ating puso sa puso ng Panginoon, kahit anong nakalak, kaya pong buksan kapag tinignan po natin. No? Sa ating pong buhay, mahalaga po yung prayer boldly, prayer confidently, pray with faith. Pray boldly, pray confidently, pray with faith. At lahat po yan, pag tinignan po natin sa ating pong life application, lahat yan dapat naka-align doon sa Panginoon. Your prayers carry authority. Yun daw pong ating panalangin, may dalalang authority. Ang daming tao nagsasabi ng ganyan. Yung prayer mo may authority. Paano ka magkakaroon ng authority? Hindi ka naman connected sa Panginoon. May authority lamang yung prayer mo kapag nakakonect ka doon sa ating Panginoon. Ang sikreto po, hindi formula. Ang sikreto, dapat naka-align ka. Wala sa haba ng prayer, wala sa volume ng prayer, wala sa paulit-ulit na panalangin, dapat naka-alignment ka sa Diyos. Naka-connected ka sa Panginoon. At doon, tutugon ang Panginoon sa ating pong mga tinatawag na panalangin. Po, tandaan po natin, your connection to Christ may not always be visible, but it is essential. Without abiding, your prayer lost power, your life loses direction. Kapag ka wala pong panalangin, ang buhay po natin walang direksyon. Kapag ka po walang panalangin, wala po tayong tinatawag na kapangyarihan. Sa pangwakas, itanong po natin ito sandali sa ating mga sarili. No? Ito po kasi yung conclusion ng sermon kaninang umaga. Kaya medyo maiksi po. Itanong po sa ating sarili ito, am I truly abiding in Christ? Pastor, matandang Kristiyano na ako. Nung panarinig ko na yung salitang abiding eh. Baguhin natin. Am I truly connected in Christ? Sandali. Meron ba akong connection kay Kristo? Baka mamaya wala na akong connection sa Kanya. Baka mamaya malayong-malayo na pala ako sa Kanya. Kahit nasa loob ako ng church. Is God's Word living in me? Ang salita po ba ng Panginoon ay naninirahan sa akin?
nakarinig na kayo ng taong nagmura at ang sasabihin niya, sorry, hindi ko sinasadya. Hindi niya sinasadya. O isa lang, nadulas lang ako. May problema yun. Kasi yun ang laman ng puso niya, kaya yun ang lumalabas. Kasi kung anong laman ng puso mo, yun ang lalabas. Pero kung ang laman ng puso mo, salita ng Diyos, ano sabi po ng Biblia? Magbibigay yun ng kagalingan sa buhay ng maraming tao. Are my prayers aligned with His will? Yung bang ating panalangin, naka-align sa kalooban po ng Panginoon. Sandali. Ang sinasabi po natin sa ating paksa, the secret to answered prayer ay ang salitang abiding in Christ. Walang formula. Wala sa sigaw. Wala sa haba. Wala sa mga magic o salitang ginagamit. Kundi ang pagtugon ay nakabase sa ating tinatawag na pakikipag-ugnayan o pakikipag-relasyon doon sa ating pong Panginoon. Kapag ang saranggola napagot sa labi sa kanyang pisi, anong mangyayari? Aalago yan nang di alam kung saan pupunta. Pero kapag ang saranggola nakakabit sa kanyang pisi, yung may hawak ng pisi, siya ang magkokontrol kung saan pupunta yung saranggola na yon. Kapag tayo nakakonected kay Kristo, hawak ni Kristo yung buhay natin. Siya yung magkokontrol ng ating buhay at siya yung gagawa ng paraan kung saan tayo pupunta hanggat nakakonect tayo doon sa pisi na hawak ng Panginoon. Pero pagka nalagot yun, bye-bye na. Wala ka ng direksyon na pupuntahan. Kaya't iyakin po natin bago matapos ang gabing ito, maayos pa ba ang aking koneksyon kay Kristo? Connected pa ba ako sa Kanya? Ang sabi natin, kapag ang cellphone, walang connection, baliwala siya, hindi siya magagamit. Kaya ang tanong po, I am truly abiding in Christ. Is God's Word living in me? Nananatili pa ba kay Kristo? Ang salita ba ni Kristo ay namumuhay pa sa aking puso. Meron ba tayong mga panalangin na hanggang ngayon ay inaantay natin ang katugunan? Meron ba tayong mga panalangin na hanggang ngayon idinudimig pa natin sa Kanya? At humihingi tayo ng paliwanag sa Panginoon. Bakit hindi niya binibigay ang ating panalangin ito? Minsan, si Daniel ay lumapit sa Panginoon. Kinausap ng Panginoon o kinausap ni Daniel ang Panginoon. At ang sinabi ni Daniel, Panginoon, bakit po ang aking mga panalangin ay hindi mo tinutugon? Ipinakita ng Diyos. At nakita ni Daniel na merong isang makapal na humaharang sa mga tugon ng Diyos sa kanyang panalangin. Ngayong gabi, tiyakin natin na maayos ang ating koneksyon sa Panginoon. At iniwala po ako, ang Diyos tutugon anuman ang ating panalangin na naaayon sa Kanyang kalooban sa ating pong buhay. Dalhin po natin ngayon ang ating mga panalangin sa harapan ng Panginoon. Iluhod natin ngayong gabi sa Diyos ang ating mga panalangin. At habang ang salita ng Panginoon ay nananatili sa atin, at tayo nananatili sa Kanya, ano man ang ating hilingin, ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Ngayong gabi, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Ano man ang ating mga panalangin, ito man ay patungkol sa relasyon sa loob ng pamilya. Ito man ay patungkol sa ating mga trabaho, patungkol sa karamdaman, patungkol sa paglago sa ating espiritual, patungkol sa mga problema sa pananalapi, personal at sa buong pamilya. Ilapit natin ngayong gabi sa Panginoon. Iniwala po ako, ang Diyos ay tutugon. Ang Diyos kakatagpuin tayo sa Kanyang sariling kaparaanan. At ang tugon ng Panginoon
ay magbibigay kapurihan sa kanyang dakilang pangalan. Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa kanyang banal na harapan. Yes, oh God. Yes, oh God. Hallelujah. Oh, yes, oh God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin. Oh, sa pangalan po ni Jesus, lumalapit kami sa iyo, Ama. At alam namin tutugon ka. Alam namin kakalingain mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Yes, oh God. Oh, hallelujah. We worship you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lumalapit kami sa iyong banal na harapan. Oh, hallelujah. We worship you, we magnify your name. Oh, lumalapit. Iman karapat-dapat sa kamanalan mo. Biyayang kaawaan, kapatawaran sa iyo. Ay, nakamtan ko! Ay nakamtan ko, ating Jesus. Yes, oh God. Tayo may magsimulang lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Buksan po natin ang ating mga labi. Si Daniel, napakatapang niya. Tinanong niya ang Diyos, bakit hindi ka tumutugon sa aking panalangin? Pero ang Diyos tumugon na pala sa kanya. May mga ilang problema, may mga ilang hadlang na nakita. Ngayong gabi nakita natin na ang pangunahing hadlang sa ating mga panalangin ay ang hindi pananatili at ang kawalan ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Tayo po'y patuloy na lumapit sa Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Yes, oh God. We worship you. Hallelujah. Panginoon, lumalapit kami ngayong gabi sa iyong banal na harapan. Itinataas namin, O Diyos, ang bawat pamilyang nasa loob ng bahay-sambahang ito. Ang bawat miyembro ng aming pamilya na ngayon ay hindi namin kasama sa loob ng bahay-sambahang ito. Idinadalangin namin, Panginoon, ang bawat miyembro ng aming pamilya, O God. Dalangin namin, wasakin mo, O Diyos, ang gawa ng kaaway sa aming mga pamilya, sa aming mga tahanan. Wasakin mo, O Diyos, ang mga minanan naming kasalanan sa aming pamilya, Panginoon, mula sa aming mga henerasyong pinanggalingan, Panginoon. Wasakin mo ito, O Diyos, upang hindi maging hadlang sa aming pagsunod at paglilingkod para po sa iyo, Panginoon. Anumang sumpa ng aming mga ninuno, ng aming mga lahi, O Diyos, wakasan ito sa pangalan po ni Jesus. Magkaroon ng redemption, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, mula sa mga bisyo, mula sa mga kasalanan ginagawa, mula sa mga karamdaman, Panginoon, na nagpapahirap sa amin, na minanan namin, Panginoon, mula sa aming mga magulang. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kawakasan, Panginoon, ngayong gabi, sa pangalan po ni Jesus. Iyon ang nais mo, Panginoon, na ang aming pamilya, O Diyos, ay magbigay ng kaluguran para sa iyo, Panginoon. Kaya anumang uri, Panginoon, ng minanang kasalanan, minanang bisyo, minanang karamdaman o sakit, ngayong gabi, salamat sa kalayaan, salamat sa kagalingan, salamat, Panginoon, inalis mo kami sa sumpa ng kasalanan na minana namin sa aming mga lahi. Salamat, Panginoon, salamat. Panginoon, dalangin po namin ang darating sa aming pamilya, ang darating sa aming tahanan, at sa mga sunod na henerasyon ay ang kasiglahan ng pananampalataya, ang kasiglahan ng paglilingkod, ang katapatan sa iyo, Panginoon, at ang pamumuhay, Panginoon, na may kabanalan. At ang lahat ng kasaganaan, Panginoon, ay darating sa aming mga buhay
Ito kasi, Panginoon, ang iyong plano. Ito ang iyong nais para po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang aming buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. What do we feel when we tithe? Ano po ang nararamdaman natin sa tuwing oras ng pagbibigay? Are we reluctant to give? Or are we willing and eager and ready? Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, para ma-prevent po ang reluctance, sabi sa verse, we should already have decided on an amount to give to God. Whether it is 10%, 20, 30%, or even 100%. Dapat decided na tayo before going to church pa lang. May mga iba siguro, sa church pa lang magde-decide ng amount or sa oras pa lang ng pagbibigay magde-decide ng amount. Sometimes, it causes reluctance na magbibigay tayo ng ganitong amount pag on the spot tayo magbibigay. Di po ba? Na parang, ito ba ibibigay ko ngayon? Ito lang yung meron ako ngayon. But when we are ready, before pa lang tayo pumunta ng church, it is easy to prevent reluctance when we tithe. Hindi ko naman po sinasabi na yung mga on-the-spot givers ay hindi na cheerful. Because only God knows our desires, no? Or only God knows what we think. But it is important to always be ready. Dapat, isa sa mga nilook forward natin, pag pumunta ng church, ay tithing. We should already be ready kaya nga sinasabi, di ba? Always be ready before you go to church. Dapat ready na tayo bago pa lang tayo pumunta sa church. And kabilang na doon ang tithing. Hindi lang yung kantahan, yung nilook forward, or yung preaching, yung matututunan, or yung libreng pagkain pagkatapos ng church, pagkatapos ng oras ng pagsamba, kundi yung tithing. So, what do we feel? Ano po nararamdaman natin sa oras ng pagbibigay? Let us always be ready and always be cheerful. Let us pray. Father in heaven, we praise you, Lord. We glorify your name, O God. Salamat, Lord, sa puso ng bawat isa na magbibigay. Salamat po sa provisions na binibigay niyo sa amin, sa mga blessings na binibigay niyo sa amin. Sa mga trabaho po namin, salamat po, Lord. Sa mga businesses po namin, salamat po, Lord. And Lord, help us, Lord. Give us the wisdom that we need in order to be cheerful when giving back to you. Help us to be ready. Help our hearts to be ready sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. At yung pagbibigay namin, Lord, ay maging kalugod-lugod sana sa inyong harapan. Maging isang mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. And we pray, Lord, for more blessings, Lord, para mas lalo pa kaming makapagbigay para po sa inyo. Hindi po yung pag more blessings na po yung binigay, mas lalo kaming nagiging reluctant na magbigay dahil mas marami na kaming kinikita, mas marami na kaming naiipon. But help us to give generously, Lord, sa inyo. This is our prayer in the mighty name of your Son, Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Sa pangalan po ni Jesus, mananatili kami sa iyo, Panginoon. Hindi kami bibitiw. Hindi kami aayaw. Magkapatuloy kami, Panginoon, sa aming pagkakilala
at paglilingkod sa iyo. At ikaw palagi ang aming magiging Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang iyong salita ay maninirahan sa amin. At ang iyong salita, O Diyos, ay makikita na gumagalaw sa aming buhay. Siya ang magsishape ng aming mga karakter. Siya ang magsishape, Panginoon, ng aming puso. Upang sa gayon, O Diyos, makita ng mga tao ang kabutihan ni Kristo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, hahanapin namin palagi ang iyong kalooban sa aming buhay. Hindi ang pansarili naming mga pagnanais, kundi kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay po namin. Sa gayong bagay, O Diyos, lalabas kami sa bahay-sambahang ito na punong-puno ng kagalakan sapagkat hindi ka nagkukulang para sa amin. Ikaw ang tumutugon sa lahat ng aming pangailangan. Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang nagbibigay ng kagalingan, Panginoon. Salamat, O Diyos. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay mararanasan namin sa dakilang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God